Nako, eto mga kaubayan, malaking pasabog, BP Inday, kapapasok lang, nasyak lahat, bumwelta na. Nako, yan po ang ating pag-uusapan sa video ito mga karbi natin. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga kaubayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video na yan, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Eto, unahin po natin itong si Yusek Claire Castro. Aba, Yusek Claire Castro, pinagsabihan si Vice President Sara Duterte. Ha? Mukhang ang kapal naman ang mukha nito. Basahin ko po para sa inyo. Sabi po kasi niya, imbis na ipagmalaki mo yung Pangulo mo, ikaw pa yung humahatak pababa sa integridad ng Pilipinas. Aray ko po. Ha? Anong klaseng utak ni Castro, no? Pati si BP Sara gusto niyang ipagmalaki si PBBM, no? Ano bang meron dyan at pwede nating ipagmalaki? Parang wala naman. Diba? Pwede bang ipagmalaki yung pagnanakaw? Yung malawakang pagnanakaw, pwede bang ipagmalaki yun sa buong mundo? Parang hindi naman, mga kababayan. Diba? Kaya palpak na naman itong si Claire, mga karibin natin, na pahina na ng pahina ang utak. Nako, eto po ang balita. No? Sabi po dito, ito ang pasaring ni Palace Press Officer Castro kay Vice President Sara Duterte. No? Tanong ni Castro, bakit hindi na lamang ipagmalaki ni BP Sara si PBBM bilang Pangulo na pumunta ng ibang bansa para ipagmalaki rin ang Pilipinas kaysa hinihila umano ang integridad ng Pilipinas pababa. Nako. The President itself is the symbol, no, ng pagbagsak ng Pilipinas. Oh, kasi wala nang titiwala sa kanya eh. 'Di ba? Ng mga foreign investors, yung mga foreigners, 'di ba? Wala na pong nagtitiwala sa kanya. Bakit sisisihin mo si BP Sara kung wala nang tiwala? Yung buong mundo kay President Bongbong Marcos Jr. Sige nga, Claire. 'Di ba? Sinisisi nyo na naman si BP Sara sa mga kapalpakang ginagawa ninyo. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dito. Arnold Mercader, sabi po ni Arnold, nag-iisip ba to? Parang wala nga yatang isip eh. No? Patawa, siya nga, sabi po ni Maggie. No? Sabi naman po ni MJ, Hoy, Locaret Clara, kahit hindi pa hatakin ni BP Sara ang integridad ng Pilipinas, matagal nang walang integridad ang Pilipinas. Alam mo kung bakit? Dahil puro kawatan ang nasa gobyerno. Ayan, na-real talk ka tuloy, Claire. Yung mga maleta dapat ipagmalaki. Nasaan ba dapat ipagmalaki sa administrasyong ito? Napakalaki ng utang, walang project, grabe yung korupsyon. Saang parte ng administrasyong ito ang dapat nating ipagmalaki? Sige nga. Dapat lang talagang ikahiya. Diba? Kasi nga, tanungin mo yung mga OFW, mga kaubayan. Kung proud na proud ba silang maging Pilipino sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Sige nga, patanungin niyo yung mga OFW. Diba? Isa lang po ang sasagot nila. Hindi po sila proud at nahihiya po sila na maging Pilipino sa administrasyong ito. Bakit? Kasi iisipin po ng ibang bansa na lahat ng Pilipino magnanakaw. Diba? Lalo na yung mga OFW. Nalalagay po sila sa alanganin dahil sa administrasyong ito. Dahil puro na lang kalokohan, puro na lang pangurakot ang ginagawa sa kaban ng bayan. Diba? Saang parte niyan ang dapat mong sabi niya, ipagmalaki. Diba? Kayo lang siguro na namalitahan, diba? Kayo lang siguro na nabigyan ng maleta ang proud na proud dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Huwag nyo na kaming idamay. Huwag nyo nang idamay si BP Sara sa mga ginagawa nyong kalokohan. Diba? Bukod po dyan mga kabayan, grabe po, ito pong si Vince Dizon may plano. Ito, pakita po natin ha. Sabi po kasi dito ni Secretary Vince Dizon, Luzon, Visayas Underwater Tunnel. Posible umanong mangyari, sabi po dito ni Secretary Dizon, no?
posible umanong mangyari matapos maglaan ang Kongreso ng 130 million upang pag-aralan kung pwede nga ba itong mangyari. Aba, tingnan nyo pag-aaralan lang po mga kabayan, 130 million ang gagastusin ng Pilipinas. Okay? Whether or not maging possible yan, gagastos mo ang Pilipinas ng 130 million. At alam nyo ba kung anong naiisip ko dito mga kabayan? For example na lang, no? For example na lang, maging maging successful po yung pag-aaral nila dahil may 130 million naman. Okay? Paano kung maging substandard po ito? Sige nga. Nasa ilalim po ng dagat ito. Ha? Paano kung maging substandard yan tulad po ng mga tulay? Di ba? Yung mga tulay nga mga kababayan nasa ibabaw na. Ha? Nasa ibabaw na. Na nakikita kung ito ba ay substandard, kung ito ba ay, di ba, ay may sira. Bumabagsak pa. Di ba? May bumagsak na tulay, pinuntahan ni President Bongbong Marcos Jr. Paano ito kung ito pong tunnel, underwater tunnel ang masira? Ilang buhay kaya ang pwedeng mawala, mga kababayan? Yan ay opinion lang natin base po sa mga ginagawa nila sa mga project. Paano ba kung maging substandard project ito? Di ba? Yun lang ang iniisip ko ngayon. Kung magkakatotoo man ito, delikado po. Di ba? Delikado po para sa atin. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Boyet, pag-aaralan pa lang 130 million na grabe. Sabi naman po ni Jan, Ghost Tunnel, nakaplano pa lang, may budget na. Ayan. Next project, Ghost Study. Oo. Underwater or under the mesa. Yun lang. Baka under the table lang muna ito, ha? Singhot pa more, tell it to the crocodile. Sabi po ni Galawin. Ayan. Sabi naman po ni Felix, suggestion, Your Honor. Pwede ang millions na yon. Tulay, Iloilo, Guimaras na lang. Ayun. Maganda yan, Ghost Tunnel, under pocket ang budget. Ayan na. Malaki-laki rin ang kikitain dyan, kaya go lang nang go, ha? Paldo-paldo jud, ana. Hindi yan flood control. Paano pa magiging flood control yan? Nandun na sa ilalim, di ba? Ano bang yun nga ghost study, no? Kasi pag-aaralan pa lang 130 million agad, no? Sabi po dito ni Tambayan, no? Pang loan proposal, ayun. Baka wala na silang budget, no? Ito pa. Sabi po dito ni Nancy, that was proven technology by first world country. Partner with them to save the 130 million. Ayun, no? Wag lang pag-aralan, di ba? Makipag-partner na lang. Yung gusto niyong sabihin, di ba? Makipag-partner lang tayo sa mga first world country, no? Para sila po ang gumawa. At least, di ba? Gumastos man tayo, pulido ang pagkakagawa, no? Mas safe naman ang ating mga kababayan na tatawid dyan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin itong video ito. Pasok ka. Alam niyo ba, bakit lalo silang nainis? Kasi po, tinanong po itong si BP Sara. At nakakagulat po ang kanyang mga sagot, no? Alam niyo ba kung bakit? Detail sa update po ni former President Duterte at sa mga issues rin sa Pilipinas kung ano ang opinion ni Senator Robin. Kaya bago ko ipapakita itong ambush interview ni Vice President Inday Sara, mag-like and share muna para kakalat sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo. Walang bayan din mag-subscribe, no? Updated pa kayo. Okay, so heto na nga, no? Bakit sobrang nainis itong mga kalaban ni BP Sara sa mga sagot ni VP Sara sa isang ambush interview? Heto po, panoorin po ninyo itong video na ito. Bibi sabihin sa'yo, baliba. Dinig. Di ka mo doon.
dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. Na, good luck sa inyo. Grabe, no? Sobrang humble po nitong si VP Sara. Kasi tinanong siya, anong masasabi niyo dito sa mga kalaban mo? Sa mga trumahidor sa iyo? E di syempre, sino yung mga taong trumahidor sa kanya? Unang-una, Bongbong Marcos. Liza Marcos. Martin Romualdez. At lahat na sigurong sip-sip, no? Na mga congressman at mga senador ngayon kay VP Sara, lahat yon mga traidor. Anong sabi ni VP Sara? Mas lalo silang nainis sa sagot ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara? Para sa akin, wala yun. Diba? Very humble. Wala yun. Personal na atake nila yun sa akin. Kapag personal na atake, yan. Ibig sabihin, laro ng politika yan. Ganyan naman sila eh. The typical classic politician. Yung, alam nyo na, sisiraan yung tao, tinitira yung tao ad hominem, gagawin ang lahat para gibain ang inyong magandang reputasyon. Pero anong nangyari? Hindi naman naniniwala ang taong bayan. Hindi naman nagiba ang reputasyon ni VP Sara. Diba? So what do I mean? Baliwala yan kay VP Sara. Ibig sabihin, she don't take it personally sa mga taong traidor. What is bothering kay VP Sara ay yung itong mga politician na itong mga trahidor kung ano ang ginawa nila sa bayan na ito. Wala siyang pakialam kung tatrahidorin siya. Ang pakialam po ni VP Sara ay tayong mga mamamayang Pilipino ang trinaydor nito. Kung baga mga kaubayan, di bali na, di ba? Kung baga sa lingwahe natin, di ba? Di bali nang atakihin niyo ako. Personalin niyo na ako. Wag lang yung taong bayan. Kasi pag taong bayan ang pinag-uusapan, no? Diyan tayo magkakatalo-talo. Yun po ang gustong sabihin ni VP Sara. Mga politician na ito. Yan ang concern ni VP Sara. Kaya sabi ni VP Sara, ang ginawa nilang masama sa bayan na ito ay mananagot sila. Deserve. Di ba? Mananagot talaga sila. Example, yung mga kawatan dyan, no? Patungkol po dito sa issue ng flood control. Na hindi naman biro yung flood control. Sobrang laking project yan. Sobrang laking bilyon-bilyon ang inipo ng gobyerno para in times of calamity, kung merong baha sa mga rivers natin o merong malakas na ulan, edi syempre, wala nang mamamatay. Wala nang binabaha. Makapag-aral yung mga estudyante natin na hindi binabaha, di ba? Kung maalala ninyo, sa mga balita, sa News 5, sa GMA, sa ABS-CBN, lagi nilang binabalita, taga-tuhod yung tubig. Tinatawanan lang natin, baliwala na lang sa mga Pilipino. It becomes normal, ayon kay BBM. It's a new normal na meron raw baha. Saan ka makakita ng isang presidente na normal lang sa kanila ang baha na taga-tuhod o taga-tuhod? Kasi kaya pang mag-aral ng ating mga mababait na mga estudyante, taga-tuhod. Kaya nila, mag-aral nila. Ang hindi na kaya, yung taga-lieg. Kasi merong mga baha na taga-lieg eh. Di ba? Anong nangyari? Bakit nakaganyan? Kasi kinurakot nitong mga politicians na ito. Now, kung lagi ninyo ibuboto itong mga kawatan na mga corrupt na mga officials, na mga traidor na mga politicians, hindi lang hanggang liig ang baha nandyan. Yung baha na yan, 6 feet below the ground na tayong lahat. Siguro aabot na ng 20 feet yung baha. Kasi anong ginawa nila? Kinurakot nila ng kinurakot itong flood control. Instead na ipagawa ito sa ating mga sa mga anong tawag yan? Mga dike, malalim na mga canals, wala eh. Napunta po sa bulsa nilang lahat. So yan po ang ibig sabihin ni VP Sara na itong mga taong mga kawatan na ito na dahilan na namatay ang mga Pilipino dyan sa baha na yan at hindi na nakapag-aral ng kasi matakin nyo, mga estudyante yan, pupunta yan sa mga hindi lang estudyante, mga nagtatrabaho. Lahat-lahat na siguro, all walks of life. Bantakin nyo, bago kayo makapunta ng mga trabaho ninyo, lulubog muna kayo sa baha. And that, hindi yan biro kasi pwede kayong magkasakit niyan. Kasi
nagmix na yan sa kanal at sa mga tubig, ulan, na putik, lahat-lahat, nakakadiri. Hindi naman po nila alintana yan mga kababayan, no? Hindi kasi nila nai-experience yan. No? Tayo pong mga ordinaryong Pilipino, tayo lang po ang galit dyan. Oo, tayo lang po. Pero yung mga mayayaman, yung mga kumpadre, panyero nila, di ba, na nakikinabang din ha? Oh, hindi po sila magsasalita about dyan. Bakit? Hindi naman nila na-experience yan eh. Na tumawid sa baha, ha? Na binabaha sila tuwing umuulan, kahit konting ulan lang, binabaha na, di ba? Kaya hindi po sila magsasalita dyan, mga kaubayan. Bukod sa nakinabang na sila, hindi naman nila yan may experience eh. For example, sa lugar nila, di ba? Kung binabaha yung lugar nila, maghuhotel lang yan, mga kababayan. Hanggang sa humupa yung baha. Paano tayo na hindi kayang mag-hotel-hotel tuwing bumabaha? Di ba? Yan po talagang totoo ha. Yung iba po, pag may bagyo na, nag-hotel na lang po mga kababayan para mas safe po sila. Paano po tayo? Tayong mga ordinaryong Pilipino na walang kapasidad, no? Na mag-hotel. Paano kung sunod-sunod pala yung malalakas na ulan? Sunod-sunod kayo sa hotel, di ba? Paano kung wala kang pera? Di ba wala tayong panggastos dyan? Sa pang araw-araw nga lang, kinakapos pa tayo mga kababayan. Diyan pa kaya? What I'm trying to point out, mga karubi natin, no? Hindi po nila yan alintana. Di bali na silang makapagnakaw, no, sa kaban ng bayan. Ha? Wag lang magka-project kasi hindi naman sila ang mapipirwisyo pagdating ng panahon. Di ba? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction dyan mga karubi natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like, i-share ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.